Hello guys, good day. This is Marl and welcome back to this channel guys. It's been a while, I think almost a month guys or 2 months na hindi ako nag-update about dito sa Japan. So this time, we will be talking about SSW2 examination for food and beverage products manufacturing. So that's our industry for today guys. So ang daming nag-aasa akin about this one sa content at saka sa live ko po. So this time, we will be talking about this examination for this industry. So again, this is our topic, SSW2, Food and Beverage Products Manufacturing. So this is about the textbook, about the guideline, and the examination. So i-explain ko po sa inyo kung ano yung hinahanap nila or ano yung qualification, tapos yung examination po, anong klase examination, and then yung textbook po guys, ito po yung halaga. I think it's very important for this video. Ipapakita ko po sa inyo ano yung dapat nyong pag-aralan or saan kayo makaka-download ng textbook para mag-take ng exam, para makapasa po kayo. Okay. So first is the qualification. So ang hinahanap po nila is dapat meron kang 2 years experience. So, ibig sabihin, pag wala kang 2 years experience in this industry, hindi ka pwede or di ka qualified for SSW2. So that's the minimum experience they are looking from you. So pag wala kang 2 years experience, for example, 4 years kang nagkaigo tapos lumipat ka ng food processing for 1 year, so ibig sabihin 5 years lang yung SSW1 mo. So wala ka ng extension for SSW1 para makakuha ka ng 2 years for experience para sa food processing. So it's not allowed already. So remember, minimum of 2 years ang kailangan for the experience. And number 2, of course, kailangan nyo pong ipasa yung exam for this SSW2. So pag meron ako yung dalawa, ito yung 2 years experience, yung sa examination, pag napasa nyo na po, that's the time that you can have the SSW2 visa. And again po, for this qualification po, sa examination po nila, sa experience nyo din po, malalaman po nila if by your own, if experience ka na talaga, kung meron ka na ba talagang skills, at saka kaya mo na bang mag-manage sa mga kasama mo or mag-decide in any situations related to this industry. So yun po yung hinahanap nila. So pag hindi po kayo qualified for that or wala po yung qualifications or sa inyo na yon, yung mga hinahanap nila, hindi po kayo pwede mabigyan ng SSW2. Hindi pwedeng nakapasa ka lang ng exam na. Dapat meron ka talagang skills. Yun po yung hinahanap po nila. Okay, let's go to our examinations. Our examination guys, it's all in Japanese. So dati kasi sa SSW1, if you are from the Philippines or you are other countries, meron po mga examinations na to English or Vietnamese or other countries na language guys. Pero this time, SSW2 is only in Japanese. So dapat talaga marunong po kayong mag-Japanese para makapasa po kayo. Hindi pwedeng basic lang po yung alam po ninyo. Again po, SSW2 is having a high skills already. So ibig sabihin, may mga words na mga semmo, yogo or mga mahihirap na mga Japanese na po. So, dapat alam nyo po at naiintindihan nyo po yung Japanese na yun. And the CBT or PBT guys, sa ngayon po ay computer-based test or paper-based po yung magiging test po nila. So, let's just wait for the final announcement ko ano yung gagamitin talaga ng examination. Now, for the eligibility guys, dapat of course nandito ka sa Japan. Hindi pwedeng wala ka sa Japan. And the second one is, since nandito ka sa Japan, ibig sabihin meron kang residence card. So, with this one, ibig sabihin hindi po pwede yung mga tourist visa. Hindi po kayo pwede kasi hindi po kayo nakatira dito sa Japan. So, dapat po nandito na talaga kayo sa Japan at saka recently nagtatrabaho dito in that industry. As of now, that yun po yung nilalabas nila sa guideline po nila. And maybe guys, for example, natapos mo yung 5 years, umuwi ka ng Pilipinas, tapos pagbalik mo dito, magtitake ka ng exam. Of course, that's possible. But there should be another visa for that one. Hindi pwedeng wala kang visa. Dapat mag-apply ka for that specific examination. So that's the qualification, examination, and eligibility. Again po, just to summarize for these 3 qualifications,
pass the exam, and dapat po yung skills mo is mataas na po at saka makapag-manage ka na po ng group or team, and then you can decide by your own. So dapat mataas yung level. Examination, it would be in Japanese and computer based or paper based, and then yung eligibility is dapat nandito ka sa Japan, and then meron kang residence card. Hindi po pwedeng wala po kayong residence card dito sa Japan. Okay, next is, this is the very important for this video guys, the content of the examination. So may ipapakita po ako sa inyo. So we have to search sa Google or kahit anong gamit po ninyo. Hanapin nyo po to. Ito yung number 1. Ito, tokutegi no nigo inshoku ryouhin seisogyo. So ibig sabihin, yan po yung isi-search po natin. And then madami pong lalabas na result. Ang piliin nyo po is yung nasa taas, yung kulay red po yung logo. Yun po yung Noren Sui Sansho. Sila po yung namamahala for this specific na industry ne. Ito po yung Ministry of chottomate kudasai ne. Wait lang po guys ha, para ma-clear natin. Ito po yung Ministry of Agriculture, Forestry. Again po, ito po yung Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries. So sila po yung namamahala for this industry. Okay, let's go back. So, isi-search po natin yan, tapos ipipiliin po natin yung pinakauna o yung kulay logo na kulay red po. Pipunditin mo yan, tapos ito po yung lalabas. Yung home po ng website. Nakikita nyo rin dyan, Norinsui Sansho. So, yun po yung ministry, yung sinabi ko po kanina. And then, meron po nakalagay dito English. Yan po guys. Pwede natin gamitin yung English. Pero, let's go with the Japanese muna po. Papasok tayo sa home. So, pupunta po tayo sa baba. Ito po yung makikita po natin, yung topics. Yan po yung hahanapin po ninyo. And then, nakikita nyo, 2023, September 29, new. So, bagong release po nila yan. Dito po kayo makakahanap ng textbook para sa examination ng SSW2. Ngayon, punta tayo guys sa English. Yan, nakikita nyo guys, pwedeng English guys, pero pag English po kasi, yan, pag hinahanap nyo yung topics guys, hindi po recent yung mga posting nila. So, mas mabuti talaga na gamitin yung Nihongo guys. So, let's go back. Again po, pwede kang gumamit ng English, pero hindi po updated masyado yung English, kaya mag-Nihongo na lang po tayo. Now, again, let's click this one guys. Ito, yung naka-underline guys, Tokute Gino Nigo Gino Sokute Shiken yo Inshoku Ryouhin Sangyo Gakushin Section. Yan po yung i-click po natin guys. And then pag click nyo guys, ito po yung lalabas. Ito nakalagay din dito, Tokute Gino Nigo Shiken yo no Gakushuyo Teksto no Keisai. So ang gagawin natin guys, bababa tayo konti, tapos makikita po natin tong Gakushuyo Tekisto. Ito po yung textbook for this, mapag-aralan natin yung SSW2. Yung nakakulay red guys, ida-download po ninyo yan. So after nyo ma-download guys, ito po yung PDF. You open that one, makikita nyo po yan. Inshoku ryouhin seizogyo tokutegi no nigo Ginosokote Shiken no Gakushu Teksto. Yan, 2023 September. Baba po kayo guys, yun po yung gagamitin po natin para mag-aral po for the examinations. Yan po. Ang maganda po kasi dito is meron pong ito yung kung paano basahin yung kanji. So meron po siyang furigana. Yun po yung maganda. Yan po guys. Yan, i-download nyo lang po siya, tapos pag-aralan nyo po. And this one, I think ang daming pages nito guys. It's 57 pages. So, pwede nyo i-download for free and then mag-aral po kayo. Yan po yung textbook na kailangan nyo i-download para makapag-aral po kayo nito. Now next guys is balik tayo dun sa kanina sa site na may download. So baba kayo dun guys, meron pong free or Murio seminar. So free seminar po to guys about dun sa textbook. Ngayon, if click po natin itong Kochira, yan guys.
ito, yung kutsira sa baba po, i-click po natin yan, ito po yung lalabas. So, mag-a-apply po kung sasali po kayo sa seminar. Pero guys, you have to understand, hindi po para sa inyo to. So, kung meron po kayong tanto siya guys, yung nag-a-assist po sa kaysa po ninyo, pwede niyong sabihin sa kanila para makapag-attend sila sa seminar na to para magkaroon din kayong idea, para ma-explain nila sa inyo kung ano yung importante or saan yung dapat point sa textbook na pwedeng mag-focus para makapasa po kayo. Yun. Pag-uusapan nila about sa textbook po guys, and then punta ka sa baba, yan. May Zoom doon ka sasali. At saka basta may mga instruction guys kung paano sila makasali doon sa seminar na to. So again po, yung textbook I think sobrang importante na ma-download po ninyo para makapasa po talaga kayo at saka para may mapag-aralan po kayo. Now for the schedule po, wala pa po akong nakitang schedule kung kailan ba talaga. So probably guys, yung mga kaisa, mas alam na po nila kung may schedule na po sa examination. So you better ask them, and then again po, yung sa seminar po, mas mabuting sabihin nyo sa kanila para ma-inform sila at saka maka-join sila sa free seminar na po yun. Okay guys, that's for today, and sa other industry guys, I will be doing another videos, pero sa ngayon po wala pa akong nakita information. So pag may nakita na po ako, gagawa po ako katulad po ng ganito. Okay, that's it guys, and thank you so much for watching. And sa mga interesado po sa information sa Japan guys, you can follow my TikTok guys, because basically I'm updating sa TikTok guys. And then if you have question guys, you can send me a message sa Instagram ko po. And then sa TikTok po kasi, sa mga hindi ko po fina-follow, or hindi ko na-follow po, hindi po nakaka-send ng message sa akin kasi po naka-block po yung request na message ko, kasi po sobrang dami po talaga, kaya hindi ko siya in-open. Ngayon, if you have question guys na importante about dito sa Japan SSW po, or any other things about sa Japan, you can message me sa Instagram, and fa-follow na rin po. And please, don't forget to subscribe sa YouTube ko po guys, and share it to your friends, and please like the video guys. It's a big help guys. Thank you so much, and see you on my next video. Bye bye!